sa kanilang pagsasanay para sa guerrilla training. Hirap na hirap ang ibang mga estudyante sa ginagawa nilang pagsasanay subalit si Jin Sung at ang kanyang mga kasamahan ay merong determinasyon sa pagsasanay na ito. Makikita natin na parang wala lang sa ating bida ang pinapagawa sa kanila. Napansin naman ng mga miyembro ng squad ni Sungho si Jin Sung dahil sa kanyang pinapakitang kahusayan sa pagsasanay. Nagtaka sila dahil parang ang dali lang ito sa kanya. Nakita naman ni Juya si Jin Sung na parang tumatawa pa siya. Gaya nga ng inaasahan ni Sungho ay ipinagmamalaki niya ang kaibahan ng kanyang miyembro ng club sa ibang club. Tugon naman ni Juya na hindi lang si Jin Sung ang ganun, pati na rin ang lahat ng kasamahan niya sa huling silid ay nag-iba rin. Hindi naman maintindihan ni Juya kung ano ang nangyayari sa mga pinakamahinang estudyante sa kanilang eskwelahan. Pagsapit ng dapit hapon ay dito na muna tinapos ang kanilang unang pagsasanay. Habang ang mga estudyante naman ay parang mamamatay na sa mga pinapagawang pagsasanay sa kanila. Sinabi ni Sungho na sasabihin nila ang schedule ng kanilang pagnunood ng apoy at siguraduhin lang nilang titignan nila ang nakapaskil sa pinboard. At dito tinawag niya ang trainee na 300 ang tinitukoy niya ay si Jin Sung. Tumugon naman agad si Jin Sung sa kanya. At dagdag pa ni Sungho na gaya nga ng sinabi niya kanina habang nagtatanghalian sila kasama na si Jin Sung na lahat ng miyembro ng Room 10 ay bibigyan sila ng ekstra na puntos. Pagkarinig nilang lahat ay hindi naman maipaliwanag ang saya na kanilang nararamdaman at dahil sa galit ay naiiyak pa ang isang miyembro nila at tumutulo ang sipon. Pagsapit ng gabi ay lumabas muna si Jin Sung at parang meron siyang inaabangan. Tiningnan niya ang kanyang orasan at tinanong niya ang kanyang sarili kung napaaga ba siyang pumunta dito. Maya-maya pa ay habang nakatitig siya sa kanyang orasan ay may paparating sa kanyang kinatatayuan. Ang taong ito pala ay si Seon at tinawag niya si Jin Sung na Mr. Excessive. At tinanong niya kung naghintay ba si Jin Sung ng matagal sa kanya. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na hindi naman masyadong late si Seon kaya ayos lang sa kanya. Hindi naman yun ang inaasahan na sagot ni Seon kay Jin Sung at bigla naman siyang sumang-ayon kay Jin Sung. Tinanong naman siya ni Seon na kaya sila magkasama dahil numero 1 siya at si Jin Sung naman ay numero 300. Dagdag pa niya na patanong kay Jin Sung na kung paano siya makakatakas sa panghuli sa pangkalahatan. Napaisip naman si Jin Sung na pagtapos ng pagsasanay nila ay magkakaroon na siya ng badge. Sinabi naman ni Seon sa kanya na corporal or private pa rin ang kanyang matatanggap na badge. Kaya naman parang nadismaya silang dalawa. At sinabi ni Jin Sung na baka ma-promote siya sa pagiging corporal o kung hindi ay baka ma-promote siya bilang isang sergeant. Natatawa si Seon sa kanya dahil ang taas ng pangarap ni Jin Sung. Bigla namang humigpit ang pagkapit ni Seon sa kanyang kamay at sinabi niya kay Jin Sung na mabuti na ang ganon. Nagtaka naman si Jin Sung sa sinabi ni Seon at pinapaulit ni Jin Sung ang sinabi ni Seon, subalit sinabi na lang ni Seon na wala lang yun. Kinaumagahan ay nagsimula ang kanilang pagsasanay, hingal na ang mga estudyante at nagreklamo naman agad si Giyong dahil umagang-umaga ganito na agad ang kanilang ginagawa, hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay biglang may dumaan sa kanya na napakabilis tumakbo. Naiirita na si Giyong kay Jin Sung dahil siya na naman ang kanina pa pabalik-balik habang sila ay hindi pa nakakadating sa kanilang patutunguhan. Hindi naman makapaniwala si Juya sa kanyang nakikita dahil lamang si Jin Sung ng 2 lap sa kanyang mga kalaban. Sinabi ng nurse sa kanya na si Jin Sung ay si Jin Sung kahit ano pa ang mangyari subalit ang ibang mga estudyante ay parang mga zombie sa nakikita nila sa mga movie. Tugon naman ni Juya sa kanya na talagang ang mga zombie sila. Sinabi naman ng nurse kay Juya na kung naalala pa ni Juya ang kahapon na kanilang pinagawang pagsasanay sa mga estudyante, dahil wala kahit ni isa sa kanila ang bumagsak. Dagdag pa ng nurse na wala siyang Gainomoth na kasamahan ni Jin Sung simula pa kahapon o kahit man lang stamina recovery. Tinanong niya si Juya kung naiintindihan ba niya ang ibig niyang sabihin. Nagulat naman si Juya sa kanyang nalaman dahil hindi biro ang naging pagsasanay nila kahapon ngunit hindi sila nagpa-stamina recovery. Dagdag pa niya na talagang ang mga zombie sila. Pagkarinig ni Sungho sa kanilang pag-uusap ay bigla naman siyang nagkaroon ng idea na ipapangalan sa grupo ni Jin Sung na Zombie Horde. Gaya nga ng inaasahan sa ating bida ay nangunguna na naman siya sa listahan na merong ekstra na puntos. Pumapangalawa naman si Seon at ang iba ay ang mga kasamahan na ni Jin Sung sa kanyang grupo. Makalipas ang ilang oras ay magsasagawa na naman sila ng pagsasanay sa obstacle course.
Ginagabayan naman sila ng assistant instructor patungo sa lokasyon kung saan sila magsasanay. Pagkalingon ng assistant instructor sa kanila ay para silang mangangain ng buhay. Sa isip-isip naman ng assistant instructor ay nagtataka siya kung ito ba ang mga pinakamahinang mga second year, natakot naman ang assistant instructor sa mga titig nila. Tinatawag siya ni Jin Sung ngunit hindi niya napansin sa kakaisip niya. Bigla siyang hinawakan ni Jin Sung sa balikat at bigla naman siyang nagulat na parang mahihiwalay ang kanyang kaluluwa sa katawan niya. Lumingon siya at tinanong niya si Jin Sung kung ano ang kanyang kailangan. Tugon naman ni Jin Sung na curious siya sa isang bagay. Sa isip-isip naman ni Jin Sung habang tinititigan niya ang assistant instructor na ito ay parang normal naman siya kumpara sa mga kasama niya, kaya naman napagdesisyonan niyang kausapin ang assistant instructor na ito para makapag-refresh siya. Sabi naman ng assistant instructor na wala ang instructor nila dito kaya malayang makipag-usap si Jin Sung sa kanya. Dagdag pa niya na alam niya na ito ang unang beses ni Jin Sung sa ganitong pagsasanay. Nagpasalamat naman agad si Jin Sung sa kanya at sinabi ni Jin Sung na sabihin sa kanya kung paano niya malalagpasan ang mga obstacles sa mabilis na paraan. Ipinaliwanag ng assistant instructor sa kanya na ang kanilang gagawin at dagdag pa niya na hindi niya inirekomenda na gawin nila ito. Nagtaka naman si Jin Sung at tinanong niya na paanong hindi sila makakakuha ng mataas na puntos kapag natapos nila ng mas mabilis ang obstacles course. Tugon naman ng assistant instructor na tama si Jin Sung na hindi tataas ang kanilang puntos dahil kapag natapos ng mas maaga ang pinapagawa sa kanila ay pababalikan sila ni An Sung-ho sa PT room at bibigyan sila ng karagdagang pagsasanay hanggang sa makatapos ang ibang mga estudyante sa obstacle training. Dagdag pa niya na dahil kung mauuna sina Jin Sung matapos ang obstacle training ay mahaba-habang oras ang gugugulin nila kasama si An Sung-ho. Paglingon ng assistant instructor ay hindi na niya pinagpatuloy pa ang kanyang sinasabi dahil nakita niyang ngumingisi si Jin Sung pati na rin ang kanyang mga kasamahan, at tinanong ni Jin Sung ang kanyang kagrupo kung narinig ba nila ang sinabi ng assistant instructor sa kanila. At dagdag pa niya na kapag mas mabilis nilang natapos ang obstacles ay makakakuha sila ng mataas na puntos at magkakaroon sila ng mas mahabang pagsasanay kasama si Instructor An Sung-ho. Hindi naman makapaniwala ang assistant instructor sa kanyang narinig at nakita, at sa isip-isip niya na si Jin Sung ang leader ng mga baliw na psychopath na mga yon. Makalipas ang ilang minuto ay bumaba na ang isang kagrupo ni Jin Sung at nanginginig pa ito sa takot. Sa kabilang eksena naman ay kinausap ng assistant instructor na may binocular ang isang assistant instructor at tinanong niya ito kung talaga bang sinabihan niya ng maayos kung ano ang gagawin ng mga estudyante. Dahil hindi siya makapaniwalang patapos na sila agad. Sinabi naman agad ng assistant instructor na nag-guide kina Jin Sung na tignan niya ang training progress report para maintindihan niya. Nang tiningnan na ng isang assistant instructor ang training progress report ay laking gulat niya dahil lahat ng kagrupo ni Jin Sung ay nakalagpas sa unang obstacle course. Parang mababaliw naman ang assistant instructor at sinabi niya na hindi niya malalaman dahil hindi naman niya nakita sa simula. At dito kwento niya ang mga nangyari sa obstacle course. Kapag sinabi ng numero 300 na tumalon, ay lahat sila na 14 ay tatalon. Kapag sinabi niya naman sa mga kasama niya na umakyat sila, lahat sila ay aakyat. At kapag sinabi naman niya na tumawid sila, lahat sila ay tatawid. Naalala naman ng isang assistant instructor na ang numerong 300 ay siya ang kanilang kalaban noong nakaraang squad battle. Natatandaan niya na si numerong 300 ay tumatakbo lang siya sa buong laban nila. Ang tinutukoy ng assistant instructor na ito ay si Jin Sung. At dito pababa na ang huling kagrupo ni Jin Sung, pinalakas naman niya ang loob ng kanyang kasamahan. Bagamat natatakot ito, sa puntong narinig niya si Jin Sung na pinapalakas ang kanyang loob ay wala siyang pag-alinlangan sa pagbaba. At nakababa rin siya ng maayos. Masayang-masaya naman ang kagrupo niya at lalong-lalo na si Jin Sung dahil gusto niyang makapasa silang lahat. Hindi na nagulat ang isang assistant instructor dahil alam na niya ang mangyayari at mag-a-advance na sina Jin Sung at kanyang kagrupo sa PT room para sa pagsasanay ni An Sung-ho sa kanila. Wala naman masabi ang may binocular na assistant instructor dahil sa pagkamangha. Habang ang kagrupo ni Jin Sung ay masayang-masaya sila dahil walang ni isang naiwan sa kanila at sinabi ni Jin Sung sa kanila na mag-a-advance na sila sa PT room at tinanong niya ang kanyang kasamahan kung meron pa ba silang natitirang lakas. Tumugon naman sila na meron pa. Nadismaya naman ang isang instructor dahil hindi niya kinakaya ang sitwasyon niya ngayon at sinabi niya sa kanyang kasama na kung pwede sila magpalit,
Sagot naman ng kanyang kasama na magpakasaya ka. Sa pangatlong araw nila ay susubukan ang kanilang mga ideya. Sinabi naman ng kanilang instructor na si Sungho na sa araw na ito ay magsasagawa sila ng ideya training. Sinabi pa niya na ang pagsasanay nilang ito ay gagawin sana sa susunod na araw subalit dahil sa tindi ng init ay pinagpalit muna nila ang ibang training dito. Dagdag pa ni Sungho na pagtapos ng kanilang pagsasanay ay magpahinga na sila. Nagtinginan naman ang mga estudyante dahil sa sinabi ni Sungho. Habang si Sungho naman ay nag-iisip na ang panahong ito ay ginugulo ang kanilang training schedule subalit mas okay nga ito. Dahil sa taas ng temperatura ang mga limitasyon ng bawat stamina nila ay mas mabibigyang pansin. Ang layunin ng pagsasanay na ito ay para masigurado na ang bawat estudyante ay mapapanatili nila ang combat ability nila gamit ang kanilang mga ideya. Kahit na ang kanilang stamina ay nasa hangganan na ng limitasyon nila. Hindi gaya ng dati na nagagamit nila ang ideya nila ng nasa normal na estado ang kanilang mga katawan, ang pagsasanay na ito ay mapapalabas ang kanilang tinatagong lakas ng kanilang ideya kahit na sila ay pagod na dahil sa tindi ng init. Pagkatapos ng pagsasanay na ito ay magkakaroon sila ng lakas ng loob at magtataka sila ng husto kung paano nila magagamit ng maayos ang kani-kanilang mga sariling ideya. At dito magsisimula na sila sa pag-iensayo kung paano nila gamitin ang kapangyarihan ng kanilang mga ideya. Tinuro ni Sungho ang mga malalaking bato sa kanyang likuran at sinabi niya sa mga estudyante na gamitin ang kanilang buong lakas ng kanilang mga ideya para mawasak nila ang mga naglalakihang mga bato na ito. Pagkarinig nila ng sinabi ng kanilang instructor na si Sungho ay nanginig naman ang mga estudyante dahil baka hindi nila kayanin na basagin ang bato gamit ang kanilang ideya. Pinaliwanag ni Sungho sa kanila ang kanilang gagawin. Sinabi ni Sungho sa kanila na sa isang malaking bato ay susubukan nilang wasakin ang bato gamit ang kanilang ideya. Dagdag pa niya na ang mga estudyante na hindi kayang magpalabas ng kanilang ideya ay magpalat muna sa kasunod nilang susubok sa pagwasak ng malaking bato. Pagtapos ng pagpapaliwanag ni Sungho ay nag-uusap naman ang mga estudyante tungkol sa kanilang mga ideya, habang ang ating bida naman ay iniisip niya kung paano niya babasagin ang malaking bato gamit lang ang kanyang punyal. Sinabi naman ni Sungho sa kanila na sigurado siyang meron nag-iisip sa kanila na disadvantage ito para sa kanilang mga ideya. Dagdag pa niya na halos lahat sila ay pamilyar na sa ideya ni Sungho. Sa isip-isip naman ng ating bida na ang ideya ni Sungho ay tinatawag na "I'll make sure to catch you", at ito ay ang kanyang personal na ideya. Ipapakita ni Sungho ang kanyang ideya sa kanilang lahat. Subalit sa isip-isip ng ating bida ay alam niya ang hangganan ng ideya ni Sungho. At dito nagsimula ng palabasa ni Sungho ang kanyang ideya na "I'll make sure to catch you". Bigla naman siyang nag-dash patungo sa malaking bato at hinawakan ito. Habang hinahawakan niya ang bato, ang kanyang mga daliri ay bumabaon sa bato. Hindi naman makapaniwala si Jin Sung sa kanyang nasasaksihan. Binuhat ni Sungho ang malaking bato at inihagis ito na parang papel at nabasag ito na parang babasagin na pinggan. Tiningnan ni Jin Sung ang impormasyon ng ideya ni Sungho gamit ang kanyang mata dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Tinanong niya sa kanyang sarili na kung mas lumakas ba ang ideya ni Sungho. Pagkakita niya ng ideya ni Sungho ay hindi siya makapaniwala dahil mas lumakas ang ideya ni Sungho. Ang ideya rank ni Sungho ay B at meron ng 3 plus sign. Laking gulat ni Jin Sung na ang skills ni Sungho ay kayang baliwalain ng hanggang sa 4 na beses ang bigat ng kanyang target kaysa sa kanyang sariling bigat. Tumawa na lang si Jin Sung sa kanyang nakita habang ang kanyang kasamahan naman ay hindi rin makapaniwala sa kanilang nasaksihan na ang daliri ni Sungho ay bumabaon sa bato. Tinanong pa ng isa kung tao pa ba si Sungho. Sinabi ni Sungho sa kanila na ganun lang ang gagawin nila. Nawala naman ng pag-asa at hindi naman tumugon ng mga estudyante dahil nagdadalawang isip sila dahil sa kanilang mga sariling ideya. Sinigawan sila ni Sungho na kung hindi ba nila narinig ang kanyang sinabi. Bigla naman silang nagulat dahil sa sigaw ng instructor nila. At agad naman silang nag-umpisa sa pinakaunang estudyante. Hindi naman nag-alinlangan si Seon at agad niyang pinalabas ang kanyang ideya na tinatawag na White Jade Goblin at ginamit niya ang kanyang espada upang mas mapalakas pa niya ang kanyang ideya. Naghahanda na siya para sa pagwasak ng bato. Pagkasabi ni Sungho na simulan na, agad naman sinimulan ni Seon ang kanyang pag-atake sa malaking bato. Pagka-atake niya sa malaking bato ay agad naman itong nawasak ni Seon nang walang kahirap-hirap. Namangha naman ang mga estudyante sa kanya at sinabi ng isa na ang lakas ni Seon,
Sabi naman ng isa na yan ang kapangyarihan ng White Jade Kim na pamilya na nagtataglay ng White Jade Goblin na ideya na tumalo sa mga peste. Pinagmasdan naman ni Juya si Seon at sa isip-isip niya na gaya ng inaasahan sa nag-iisang White Jade Goblin ay nasa ibang level ang kanyang taglay na lakas. Tinawag naman ang pangalawang susubok na wasakin ang malaking bato. Hindi naman nagsayang pa ng oras si Giyong at agad niyang binunot ang isang puno dahil ito ang kanyang gagamitin para basagin ang malaking bato. Habang naglalakad siya ay pinagtitinginan siya ng mga estudyante dahil sa kanyang ginagawa. Habang papalapit si Giyong sa malaking bato dala-dala ang malaking puno, sinasabi niya na balang araw ay makikita rin nila ang angking galing niya. Binuhat niya ang malaking puno at inihampas ito sa malaking bato ng paulit-ulit. At habang pinagmamasdan siya ni Juya ay naalala ni Juya ang kanyang sarili kay Giyong. Tumigil na sa kakahampas si Giyong sa malaking bato at sinabi niya na ang kanyang nabunot na puno ay nabubulok na. Kaya naman nagalit siya at sinabi ni Sungho sa kanya na huwag mag-alala si Giyong dahil bibigyan naman siya ng konsiderasyon sa pagbibigay ng grado sa kanya. Tinawag naman ni Sungho ang mga susunod. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na ang lahat maliban sa panghuli at tinawag na nga ni Sungho ang panghuli sa lahat. Ito ay walang iba kundi ang ating bida. Agad naman pumunta si Jinsung sa malaking bato. Nagulat naman ang mga estudyante dahil ang pinili ni Jinsung ay ang pinakamalaking bato sa lahat. Sinabi pa ng isa na meron namang ibang bato na mas maliit. Sabi naman ng isa na ang bato na pinili ni Jinsung ay para dapat kay An Sungho o kay Kim Seon. Sabi naman ng isa na dahil siya ang leader ng Room 10 at nakita nila ang ginawa ng mga miyembro ng Room 10 na hindi nagpapatalo kahit kanino man. Pinalabas ni Jinsung ang kanyang ideya na punyal at nadismaya naman ang mga estudyante dahil sa laki ng bato na napili ni Jinsung ay ganun rin kaliit ang kanyang punyal. Sinabihan niya si Sungho na magsisimula na siya. Bigla naman nag-concentrate si Jinsung at pinaga na niya ang kanyang ideya, merong lumabas na pulang aura sa kamay niya na humahawak ng punyal. Nang makita yun ni Giyong ay agad niya namang naalala ang nangyari sa bangko kaya naman natakot siya. Habang si Seon naman ay tanda pa niya ang karanasan niya sa ideya ni Jinsung at naghahanda siya kung sakali man na anong mangyari. Sinabi ni Sungho na umpisahan na ni Jinsung. Agad namang sumugod si Jinsung papalapit sa pinakamalaking bato habang hawak-hawak niya ang kanyang bibig, at walang hirap niya lang itong pinaghihiwa sa maliliit na parte. Napangiti siya ng bahagya subalit agad niya naman itong pinigilan. Pagkakita ni Juya sa pagbasag na malaking bato ay hindi naman siya makapaniwala. Tiningnan naman ni Sungho ang kanyang orasan at napagtanto niya na oras na para tulungan si Jinsung. Pilit pa rin na pinipigilan ni Jinsung ang kanyang ideya na kontrolin siya. Sa isip-isip ni Jinsung ay gaya nga ng kanyang inaasahan ay hindi niya ma-turn off agad-agad ang kanyang ideya. Dumating naman si Sungho at sinabihan niya si Jinsung na magsabi lang siya kung kailangan niya ng tulong ni Sungho. Hindi naman nagpahalata si Jinsung at tumawa pa siya at nagpasalamat na lang siya kay Sungho dahil sa inalok na tulong ni Sungho sa kanya. Pinipigilan pa rin ni Jinsung na lubusan siyang kontrolin ng kanyang sariling ideya at sa isip-isip niya na hindi siya pwedeng umasa sa iba palagi kapag kailangan niya i-turn off ang kanyang ideya. At naisip niya na nahihirapan na siyang i-turn off ang kanyang ideya na hindi pa lubusan na to-turn on. Gusto niya na siya mismo ang maka-turned off ng kanyang sariling ideya. Kaya naman ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. At dito nag-focus siya ng nag-focus. Habang ang mga estudyante naman sa likuran niya ay nagtataka kung saan napunta ang pinakamalaking bato na binasag ni Jinsung. Tinanong pa ng isa na kung posible bang makabasag ng malaking bato ang isang maliit na punyal lang. Maya-maya pa ay lubusan na ngang na-turn off ni Jinsung ang ideya niya. Masaya naman si Sungho dahil napigilan ni Jinsung ang kanyang sariling ideya. Nagpasalamat naman si Jinsung kay Sungho dahil sa mga naitulong ni Sungho sa kanya. Ang ginamit na skill na yun ni Jinsung ay ang tinatawag na partial murder, meron itong ideya rank na A-, ginagamit naman ito ng bahagya ang lakas na nanggaling sa kanyang orihinal na ideya na absolute murder. Mahirap naman itong makontrol kapag kumalat na sa kanyang katawan ang partial murder at apektado naman ang tsansa na makontrol ito ng utak ng gumagamit. Ang tanging na unsealed pa lang na party ng katawan ng ating bida ay ang kanan niyang kamay. Agad naman pinuntahan ni Jinsung si Seon at sinabi niya na hindi man perpekto ang kanyang pagbasag sa bato ay nagawa naman niya. Napakamot naman si Seon at sinabi niya na pinag-alala siya ni Jinsung.
Dagdag pa ni Seo na hindi niya alam kung paano na turned off ni Jin Sung ang kanyang ideya, subalit hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay agad naman sinalubong si Jin Sung ng kanyang mga kasamahan at binati siya ng mga ito. Tinawag nilang boss si Jin Sung. Maya-maya pa ay inihagis-hagis nila sa taas si Jin Sung dahil masaya sila na nagawa niya. Pinagmamasdan naman sila ni Seon na inihagis-hagis siya ng kanyang mga kasamahan. Napabuntong hininga naman si Seon at sinabi niya na si Mr. Excessive at ang kanyang mga alalay ay pare-pareho lang. Wala namang magagawa si Seon dahil nagsasaya sila. At pinapayagan niya na sa kanila muna si Jin Sung. Pagsapit ng gabi ay tumungo si Jin Sung sa silid ng mga guro at kumatok at tinatanong niya kung nariyan ba ang nurse. Wala namang sumasagot sa loob kaya naman napaisip si Jin Sung na kung saan naroon ang nurse. Sa isip-isip naman ni Jin Sung dahil palaging nakakapasa ang room 10 ay wala silang oras para sa pagpapahinga at kinakapos sila sa oras para ma-recover ang kanilang mga stamina. Ipinagmamalaki naman sila ni Jin Sung dahil sa kanilang sipag para makapasa sa bawat pagsasanay nila subalit meron ding limitasyon ang kanilang pagpapabalik sa kanilang nawalang stamina. Kailangan niya ng tulong ng nurse upang mapabilis ang pagbalik ng kanilang mga stamina. Hindi naman namalaya ni Jin Sung na merong paparating na tao na may daladalang plastic bag. Tinanong naman ng may dalang plastic bag kung sino yan, nagulat naman si Jin Sung dahil dun. Nakilala naman nila agad ang isa't isa, tinanong siya ng kanilang guro kung ano ang ginagawa niya dito, at sinabi niya na hindi ba alam ni Jin Sung na bawal ang mga estudyante dito na pumunta kapag walang pahintulot. At ang mahuhuli na lumabag ay paparusahan. Bahagyang natakot naman si Jin Sung dahil sa sinabi ng kanilang guro. Sabi naman ng guro na hindi niya alam kung bakit nandito si Jin Sung, hindi na niya tinapos ang kanyang pagsasalita ay agad naman niyang pinigilan ang kanyang sarili na magalit. Bigla niyang pinatahimik si Jin Sung at sinabi niya na paparusahan lang si Jin Sung kapag nahuli siya. Sa isip-isip naman ni Jin Sung ay nagtataka siya kung bakit ginagawa ito ng kanilang guro sa kanya. Lingon ng lingon ang kanilang guro baka may makakita sa kanila at sinabihan niya si Jin Sung na bumalik na siya agad bago pa may makakita na ibang mga guro kay Jin Sung. Sa isip-isip naman ni Jin Sung ay nagtataka na talaga siya dahil sa mga kinikilos ng kanilang guro, hindi naman siya ganito dati. Bigla namang bumukas ang pinto at sinabi ng bumukas ng pinto na medyo maingay dito at tinanong niya kung meron bang problema. Tumugon naman ang gurong si Yang Ho na wala naman. Pinagmasdan naman ng gurong ito si Jin Sung, at nakilala naman niya agad at sinabi niya na ang nag-iisang natatangi na double F ranked champion ng Hyundai High School. At dagdag pa niya na hindi lang sa kanilang eskwelahan kundi pati na rin sa buong bansa. Tinanong niya si Jin Sung kung ano ang sadya niya rito, at sinabi niya na nandito ba si Jin Sung para magsabi sa mga guro na e-excuse siya dahil mahirap ang training para kay Jin Sung. Pinagmasdan lamang siya ni Jin Sung at wala man lang naging tugon si Jin Sung sa kanya. Bigla namang pumaghitan si Teacher Yang Ho at tinanong niya si Jin Sung kung hindi ba niya narinig ang sinabi niya, at inutusan niya si Jin Sung na bumalik na agad sa kanilang barracks. Bigla namang inakbayan ng isang guro si Jin Sung at tinanong niya si Yang Ho na kung bakit ang lamig ng pakikitungo niya kay Jin Sung. Dagdag pa niya na kaya nangyari ang insidente ng peste sa Class 10. Hindi naman nakaimik si Teacher Yang Ho sa sinabi ng isang guro. Inanyayahan na pumasok ng isang guro si Jin Sung sa silid ng mga guro. Sinabi niya na dahil nandito na rin lang si Jin Sung ay uminom muna siya bago umalis. Hindi naman nakatanggi si Jin Sung dahil hinahawakan siya ng kanyang guro. Habang ang mga guro naman ay nag-uusap kung ano ang kanilang kakainin, pagkapasok nila sa loob ay bigla namang sumigaw at ipinakilala niya si Jin Sung sa kanila. Sabi niya na nandito ngayon sa ating harapan ang double F ranked champion na number 300. At bigla naman niya sinabihan si Jin Sung na wala naman dito ang mga instructor kaya naman malaya si Jin Sung makapagsalita sa kanila. Sumang-ayon naman si Jin Sung sa kanyang sinabi at nagpasalamat. Tumawa naman ang guro at sinabi niya kay Jin Sung na nahihirapan si Jin Sung sa kanilang pagsasanay dahil napaka-strekto ni Sung Ho. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na hindi naman at sa tingin niya ay magandang ang training ito. At sa isip-isip ng ating bida na wala namang ginagawa ang mga gurong ito dito at ano ang karapatan nilang pagsalitaan si Sung Ho ng ganyan. Bigla naman siyang hinila ng kanyang guro at sinabi niya na mag-uumpisa na ang kanilang attendance maya-maya at sinabihan niya si Jin Sung na bumalik na siya sa barracks niya at siya na ang bahala dito. Subalit pinigilan siya ng isang guro, sabi niya na meron pa namang natitirang oras at tinanong niya si Yang Ho kung bakit naging iba ang kinikilos niya.
At bigla naman niyang tinanong si Jinsung na kung ano ang sinadya ni Jinsung dito. Tugon naman ni Jinsung sa kanya na pumunta siya dito para sa nurse. Pagkarinig ng guro ay bigla niya namang pinuntahan ang nurse at napabilib siya kay Jinsung dahil ang standards ni Jinsung sa mga babae ay hindi sabay tawa niya ng malakas. At tinawag niya ng Teacher Ayong ang nurse at sinabi niya merong naghahanap sa kanya. Nakita naman ni Teacher Ayong si Jinsung at tinanong niya kung meron bang masakit sa kanya. Tugon naman ni Jinsung sa nurse na walang masakit sa kanya at nandito siya para pag-usapan ang tungkol sa pagre-recover ng stamina para sa kanyang mga kasamahan na nasa room 10. Narinig naman iyon ng isang guro at sinabi niya sa isang guro na hihiramin niya muna ang kanyang laptop ng sandali. Tiningnan niya ang kasalukuyang grado ng mga estudyante at hindi siya makapaniwala na ang nangunguna sa guerrilla training ay walang iba kundi ang ating bida. Agad naman nagsilapitan ang mga guro at hindi rin sila makapaniwala sa kanilang nakikita, hindi makapaniwala ang babaeng guro at tinanong niya kung isa lang ba itong pagkakamali dahil ang number 300 na si Jinsung ay nangunguna sa kanilang pagsasanay. Sabi naman ng isang guro na tumitingin sa laptop ay kaya si Jinsung ang nangunguna dahil sa pagpapalusot na ginagawa niya. Habang pinagmamasdan sila ni Jinsung ay nadismaya naman ito sa kanila at sa isip-isip niya na kung hindi ba nila tinitingnan ang grado ng mga estudyante sa nakalipas na 3 araw. Nagduda naman ang mga guro kay Jinsung at tinanong ng nakaasul na guro si Jinsung kung binayaran ba niya si An Sungho. Sinabi naman ng babaeng guro na dahil kasama siya ni Sungho sa club ay hindi siya pinapahirapan ni Sungho. Nagtaka naman ang nasa likod na guro na bakit pumapangalawa lang si Seon at lalo pa siyang nagtaka nang makita niya ang mga nasa room 10 na mga estudyante ay nasa top 10 rin. Tinanong ng isang guro si Jinsung na kung binayaran ba ng grupo nila si Sungho para sila ang manguna sa pagsasanay na ito. Bigla namang sumigaw si Jinsung at sinabi sa kanila na si An Sungho ay hindi nasusuhulan ng pera. Wala silang naging tugon sa sinabi ni Jinsung at sinabi ng isang guro na paanong natalo ng number 300 ang number 1 sa pagsasanay na ito. Dagdag pa niya na sabihin na lang nila na si Jinsung na F-rank ang isa sa bilyong-bilyong meron taglay ng pisikal na lakas kaysa kay Seon. Subalit nagtataka sila kung paanong naging first place si Jinsung sa pagsasanay ng EDEA ngayong araw. Tinanong niya si Jinsung kung paano nagawa ng isang F-rank ang maging manguna sa pagsasanay ng EDEA at hindi lang yan ang pinagtataka nila. Nagtataka rin sila dahil pati ang mga kasamahan niya ay nasama rin sa mga top. Nagalit naman si Jinsung dahil sa mga akusasyon at pagdududa ng mga guro sa kanya. Sabi ni Jinsung na natanggap nila ang kanilang score ng walang pandaraya at patas. Nagalit rin ang gurong nakaasul at hinampes niya ang mesa dahil sa kanyang galit at sinabi niya kay Jinsung na nagiging mabait lang siya sa kanya dahil naawa siya sa kanya dahil isa lang siyang F-rank. Bigla naman siyang pinigilan ng gurong si Yang Ho at sinabihan niya si Jinsung na tama na at sasamahan niya si Jinsung bumalik sa kanyang barracks. Nang papaalis na sana sina Teacher Yang Ho at Jinsung ay bigla naman nagsalita ang nakaasul na guro na dahil estudyante niya si Jinsung ay pinuprotektahan niya lang ito. Kaya naman dagdag pa niya na hindi naman kayang maprotektahan ni Yang Ho ang kanyang mga estudyante kaya sila inatake ng mga peste. At simula bukas ay siya na mismo ang magbabantay ng mga estudyante dahil nagdududa siya na baka dinadaya nila ang score. Natigilan naman ng bahagya ang kanilang guro at si Jinsung dahil sa sinabi ng nakaasul na gurong ito. Subalit hindi na lang siya pinansin ni Yang Ho at inalalayan niya si Jinsung palabas ngunit biglang sumigaw si Jinsung. Maya-maya pa ay napagtanto niya na ang pagiging kalmado ay mas maganda sa mga ganitong sitwasyon. Sinabi ni Jinsung na alang-alang sa mga guro na nandito na lahat ng kanyang kasamahan ay makakapasok sa top 30. At tinanong niya ang nakaasul na guro na paano kung mangyari ang ganyang himala sabay turo sa guro. Tumahimik naman ang lahat at nabigla sa sinabi ni Jinsung sa kanila. Maya-maya pa ay tumawa silang lahat dahil hindi nila akalain na masasabi yun ni Jinsung sa kalmado na paraan. Sabi pa ng isa na magaling talaga magpatawa si Jinsung sa kalmadong paraan. Napabilib naman ang ibang guro dahil sa angking galing ni Jinsung sa pagpapatawa. Minungkahi pa ng isa na tumigil na sa pag-aaral si Jinsung at maging isang komedyante. Bigla naman siyang hinawakan sa balikat ng nakaasul na guro. Sinabi naman ni Jinsung sa kanya na 1,000% na tama siya. At sumang-ayon naman ang guro kay Jinsung at tinawag niya itong F-rank habang humahalakhak at pumapatak ang luha sa kanyang mga mata dahil hindi niya mapigilan ang pagtawa niya.
Sabi ng gurong nakaasul na dahil milagro ang sinabi ni Jin Sung ay ganun din ang kanyang magiging tugon. Sinabi niya sa lahat na kung makakatungtong silang lahat ng kasamahan ni Jin Sung sa top 30 ay mapopromote silang lahat bilang corporal. Sumang-ayon naman ang mga guro sa kanila dahil mukhang masaya ito. Subalit nagmungkahi ang babaeng guro na paano kung ang isa sa kanila ay hindi makakatungtong ng top 30 ay silang lahat ay bababa ang kanilang posisyon. Sinabi ni Jin Sung sa kanila na pupusta siya ng $20 kada isang kasamahan niya ang makakapasok sa top 30, at tugon naman ng guro na $100 kada isa kapag walang nakapasok kahit ni isa sa kanila sa top 30. Dagdag pa ng isang guro na tanga lang ang pupusta sa halata na kung ano ang resulta. Habang papalabas si Jin Sung sa silid, sinabi niya sa mga guro na umaasa siyang tatandaan nila ang mga salita nila. Pinagmasdan naman siya ni Teacher Ayong at sinundan niya si Jin Sung. Habang si Teacher Yang Ho naman ay nag-aalala kay Jin Sung dahil hindi biro ang binitawan niyang mga salita na baka matalo siya sa kanilang postahan. Nang makarating na sila sa labas, humingi naman agad ng tawad si Jin Sung kay Teacher Ayong dahil sa ginawa niyang gulo. Tugon naman ni Teacher Ayong na siya ang dapat na humingi ng tawad kay Jin Sung. Tinanong naman siya ni Jin Sung kung narinig niya ang postahan nila ng ibang guro, at sinabi niya na kailangan niya ng tulong ng nurse upang makamit niya ang pagkapanalo niya. Naunawaan naman agad ni Teacher Ayong na kailangan niya lang ibalik sa dati ang mga stamina na nawala ng mga kasamahan ni Jin Sung. Sinabi naman ni Jin Sung na kapag naibalik na ang kanilang nawalang stamina ay madali lang silang makakapasok sa top 30. Humanga naman si Teacher Ayong sa kanya dahil sa ipinapakitang tiwala sa sarili ni Jin Sung at pati na rin ang tiwala ni Jin Sung sa kanyang kasamahan. Tinanong siya ni Teacher Ayong na kung sisimulan na ba nila ngayon ang stamina recovery nila. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na sa tingin niya mas mabuting pumunta si Teacher Ayong kapag natapos na silang maglinis dahil hindi pa sila nakakapag-shower. Lumipat ang eksena sa mga estudyante. At dito binubugbog nila ang mga kasamahan ni Jin Sung at hinahanap nila si Jin Sung. Sinabi ng lalaking berde ang buhok na hinahanap niya ang number 300 na F-rank. Dagdag pa niya na akala nila ay hindi nila malalaman na dinaya ni Jin Sung ang pagbasag sa malaking bato sa EDEA training nila kanina. Pinagtanggol naman nila si Jin Sung at sinabi ng isa na walang dayaan na naganap at bigla naman siyang sinipa sa mukha. Sinabi naman ng lalaking berde ang buhok na huwag na silang magmatigas at sabihin na nila kung nasaan ang kanilang leader na number 300 na F-rank. Napabuntong hininga na lang siya dahil hindi pa rin sinasabi ng mga kasamahan ni Jin Sung sa kabila ng bagbog nilang natatamo. Nagmamasid naman sa sulok si Jin Sung at sa isip-isip niya habang nakikita niyang sinasaktan ang kanyang mga kagrupo na gusto lang ng mga nambubugbog na galitin siya, subalit nagdesisyon ng ating bida na pigilan ang pag-aaway dahil ito ang gusto ng mga kalaban na mangyari sa kanila. Napag-isipan niyang tawagin ang mga guro ngunit napagtanto niya rin na hindi sila tutulong dahil binasihan niya kung paano kumilos ang mga guro kanina. At dito naisipan niya na kung si An Sang-ho na lang ang kanyang tatawagin. Bigla namang nagulat si Jin Sung dahil tumilapon ang kanyang kasama papunta sa kanya. Nakita naman siya ng kanyang kasama ngunit sinabihan niya si Jin Sung na huwag siyang lalabas. Subalit humingi ng tawad si Jin Sung sa kanyang kasama at bigla itong lumabas. Nakita na rin sa wakas ng kanyang kalaban si Jin Sung. Tinanong sila ni Jin Sung kung ano ang ginagawa nila. Tugon naman ng lalaking berde ang buhok na nagpapanggap pa si Jin Sung na hindi niya alam at lumabas lang siya mula sa pagtatago. Seryoso naman na sinabi ni Jin Sung sa kanya na kung aalis sila ngayon ay palalagpasin niya lang ito. Tugon naman ng lalaki na paano kung hindi sila aalis. At tinanong niya si Jin Sung na kung hindi sila aalis ay magsisisigaw ba siya dito upang makatawag ng pansin ng mga guro at instructor. At inasar niya pa lalo si Jin Sung at sinabi niya na umaasa si Jin Sung kay Sang-ho. Dagdag pa niya ng pasar na ang nangunguna sa EDEA training ay hindi kayang mag-isa sa ganitong sitwasyon. At lumingon siya sa kanyang kasamahan at sinabi niya na gaya nga ng inaakala niya na walang magagawa ang isang F-rank na number 300 na hindi nandadaya sa ganitong sitwasyon. Dahil sa mga narinig ni Jin Sung ay bigla naman siyang ngumiti subalit bigla niya naman itong pinigilan. At sa isip-isip niya na sa kanilang paningin ay akala nila nang dadaya si Jin Sung sa mga pagsasanay nila. Inasar niya ng inasar si Jin Sung at sinabi niya na patunayan ni Jin Sung sa kanya na hindi siya nandadaya. Tumawa naman siya at tinanong niya si Jin Sung na hindi niya kayang patunayan dahil isa siyang mandaraya.
Bigla namang napadaan si Giyong at nakita niya na inaasar ng lalaki si Jin Sung. At sa isip-isip naman ni Giyong na sadyang mataas lang ang lalaki subalit tanga siya dahil hindi niya nakikita kung gaano kalakas si Jin Sung. Dagdag pa niya kung gusto niyang mabugbog siya ni Jin Sung ay maghintay na lang siya bukas sa kanilang trench wars. At patanong niya pa na bakit siya nanggugulo bago mangyari ang trench wars. At agad siyang pumasok sa kanilang silid. Tinawag naman siya ng kasama niya na Phasmatode o patpating insekto. Sinabi naman ng isang kasama ng patpating insekto na ipakita niya ang kapangyarihan ng top 7 sa buong second year. Dagdag niya na ipakita niya ang kanyang lakas sa mga talunan na ito ang lakas ng Room 1. Habang si Jin Sung naman ay pilit na pinipigilan na lamunin siya ng kanyang ideya. At sa isip-isip ng ating bida na kailangan niyang magpigil dahil kapag pinatulan niya ang mga ito ay mas malaki ang kanyang magiging talo kumpara sa pagbubugbog niya sa mga ito. At tsansa na nilang makilala ang kanilang grupo kaya naman nagdesisyon si Jin Sung na pigilan niya ang kanyang galit at hintayin na lang ang nurse na dumating para sa kanilang stamina recovery. Sinabi naman ng patpating insekto na nakikita niyang natatakot si Jin Sung sa kanya subalit hindi siya magpipigil kay Jin Sung. Bigla naman niyang nilabas ang kanyang ideya na tinatawag na I'll somehow manage to catch you. Nabigla naman si Jin Sung dahil pinalabas niya agad ang kanyang ideya. Pinulaputan niya ng kanyang kamay at paa ang buong katawan ni Jin Sung dahilan para hindi siya makagalaw. Nakangiti naman si Jin Sung at sinabi niya na nakapulupot ang kanyang paa at kamay sa katawan niya. Dagdag pa niya na hindi siya patpating insekto kundi isa siyang uod. Bigla namang hinigpitan ng patpating insekto ang kanyang pagkakapulupot sa ating bida at sinabi niya na nagawa pang magsalita ni Jin Sung kahit nasa delikadong sitwasyon na siya. Inasar na naman niya si Jin Sung at sinabi niya na bakit hindi gamitin ni Jin Sung ang kanyang angking galing sa pandaraya tulad ng ginawa niya sa ideya training nila kanina bago pa niya baliin ang mga buto ni Jin Sung. Habang pahigpit ng pahigpit ang yakap ng kalaban ni Jin Sung sa kanya ay nahihirapan naman sa paghinga ang ating bida. Tinanong siya ng patpating insekto na kung wala ba siyang gagawin sa kinalalagyan niya ngayon at sinabi niya na wala naman talagang magagawa si Jin Sung dahil hindi na siya makakapangdaya sa sitwasyon niya ngayon. Sa isip-isip naman ng ating bida na hahayaan na lang niya ang ginagawa sa kanya ng patpating insekto hanggang sa makarating ang nurse sa kanilang lokasyon. Sinabi naman niya sa kasamahan ni Jin Sung na walang magagawa ang kanilang leader dahil sa kanyang sitwasyon ngayon at sinabihan niya ang mga ito na mga basura. Nagalit naman ang mga kasamahan ni Jin Sung at sinabi niya sa patpating insekto na pakawalan niya ang kanilang leader at tinawag niya ang patpating insekto na uod na bastardo. Inasar naman niya lalo ang mga kasamahan ni Jin Sung at sinabi niya na sagipin nila ang kanilang leader na walang kwenta. Bigla namang sumugod ang mga kasama ni Jin Sung upang tulungan siya. Subalit hindi ito ang gustong mangyari ni Jin Sung dahil ayaw niyang mahantong sila sa malaking kaguluhan. Bigla namang pinagsasampal ng patpating insekto ang mga kasamahan ni Jin Sung. At tumilapon sila. Pagtapos ng pag-atake ng patpating insekto, sinabi niya na ang mga mahina dapat ay nanatiling nakatago lang. Bigla namang nagsalita ang kasama ni Jin Sung na ganyan sila noong una, nakatago sa lahat dahil sa kanilang taglay na kahinaan subalit ang kanilang leader na si Jin Sung ay naiiba sa lahat. Dagdag pa niya na siguro hindi na naaalala ni Jin Sung subalit ng araw na pinatawag ni Giyong si Seon sa rooftop ng eskwelahan ay nandun siya. Nagtaka naman si Jin Sung sa sinasabi ng kanyang kasama. Naaalala ng kanyang kasama na sa araw na yun ay isa siyang walang kwentang tao at sunod sanuran sa mga malalakas sa kanya. Kwento niya ang kanyang naaalala sa araw na yun na ang kanilang leader ay pinigilan sina Seon at Giyong. Ngunit dahil isa siyang F-rank ay akala nila na mas malala pa siya sa kanilang lahat. Sinabi naman ng isang kasama niya na siya rin ay nandoon sa araw na yon. Ngunit nagkamali sila sa kanilang inaakala na mahina ang kanilang leader. Hindi tulad nila na sunod sanuran kay Giyong. Ang kanilang leader ay kumilos para pigilan sina Giyong at Seon. Napatingin naman si Jin Sung sa mga kasamahan niya dahil hindi niya inaakala na ang mga taong nandun sa araw na yun ay ang mga kasamahan niya na ngayon sa room 10. Dagdag pa ng kasama niya na mula sa araw na yun ay napagtanto nilang mas may ibubuga pa pala si Jin Sung kaysa sa kanila. Bigla namang pinagsasampal ng patpating lalaki ang mga kasama ni Jin Sung at tinanong niya ang mga ito kung gumagawa ba sila ng movie dahil ang drama nila. Nagsisi naman si Jin Sung dahil siya ang nagsabi sa kanyang kasamahan na huwag sumuko. At naisip ni Jin Sung kapag pinatulan niya ang mga ito ay malabo niya nang makuha ang rank badge niya.
At naalala niya ang sinabi niya kay Seon na sa susunod na linggo ay magkaka-badge na siya. Ang badge ay gustong-gusto makuha ni Jin Sung subalit naalala niya na hindi mahalaga ang badge sa mga kasamahan niya. Subalit ang kasamahan niya ay hinding-hindi sisuko sa pag-abot ng kanilang mga hangarin tulad niya. Siya ang nagsabi sa kanyang kasamahan na magbago ngunit siya din pala mismo ang sisira sa kanyang binitawan na salita. Kaya naman nagdesisyon si Jin Sung na labanan ang patpating insekto. Pinalabas niya ang kanyang ideya na punyal. Nakita naman yun ng patpating insekto at kinutya niya si Jin Sung dahil walang kwenta ang kanyang ideya at napakaliit ng kanyang punyal. Tinanong niya si Jin Sung na kung ano ang kanyang magagawa sa kanyang sitwasyon dahil hindi man lang siya makagalaw. Kalmado namang tinawag ni Jin Sung ang kanyang kasamahan para makinig sa kanyang sasabihin. Sinabi niya na kung lalaban sila na gamit lang ang kanilang ideya ay hindi nila matatalo ang katulad ng patpating insekto na ito. Bigla namang humigpit ang yakap ng patpating insekto kay Jin Sung at sinabi niya na dahil linuwagan niya ng bahagya ang kanyang yakap ay nag-aasta ng matapang si Jin Sung. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na nag-aastang mataas at angat ang patpating insekto dahil nakadepende lang siya sa kanyang ideya. Subalit hindi niya iniensayo ang kanyang katawan at sabay buwag sa kamay na nakapulupot sa kanya. Dagdag pa ni Jin Sung na hindi nila kailangan ng magandang ideya. Laking gulat naman ng patpating insekto dahil hindi niya akalain na ang lakas ng ating bida at pinagsususpetsahan pa niya si Jin Sung na nandadaya na naman. At nang walang ano-ano'y bigla siyang sinugod ni Jin Sung at sinabi niya na ang hina ng paa ni patpating insekto. Nagulat naman ang patpating insekto dahil hindi pa man siya nakakapwesto ay nasa harapan niya na agad si Jin Sung. Bigla namang hiniwa ni Jin Sung ang binti ng patpating insekto. At napasigaw siya ng malakas sa sakit. Sinabi naman ni Jin Sung sa kanya na hindi niya alam kung paano baliwalain ang sakit. Dagdag pa niya na gasgas lang naman ang kanyang ginawa sa patpating insekto at pinatigil niya ito sa pag-ENRT. Papalapit na si Jin Sung sa kanya at bigla naman siyang sumigaw na humihingi siya ng tawad at tantanan niya na siya. Agad naman siyang nilapitan ni Jin Sung at aatakihin niya na sana subalit lumingon siya sa kanyang mga kasama at sinabi niya na kaya nilang talunin ang patpating insekto na gaya niya gamit lang ang kanilang sariling lakas na hindi na umaasa sa kanilang mga ideya. Binaling niya ang tingin niya sa patpating insekto at naalala niya ang sinabi sa kanya na gawing example. Kaya ginawa siyang example ni Jin Sung. Bigla niyang pinagbuhol ang kamay at paa ng patpating insekto at bigla naman siyang nahimite sa ginawa ni Jin Sung sa kanya. Sinabihan niya ang kasamahan ng patpating insekto na alisin ang basurang patpating insekto sa kanilang harapan at ngumiti naman siya at nagpasalamat sa kanila. Kinaumagahan ay nag-iensayo naman sila sa pagtakbo. At agad namang linagpasan ni Jin Sung si Giyong, nagtaka naman si Giyong dahil siya na naman. Nagulat naman si Giyong sa mga sumusunod kay Jin Sung dahil pilit nilang hinahabol ang kanilang leader subalit hindi nila kayang mahabol dahil sa sobrang bilis niya tumakbo at hingal na silang lahat. Pinagmamasdan naman nila ang mga estudyante na parang pagod na pagod sa kakatakbo. Tinanong ni Juya si Teacher Ayong kung kamusta na ang lagay ng number 7 na estudyante. Tugon naman ni Teacher Ayong na hindi niya lubusan na gamot at naibalik sa kanyang orihinal na posisyon ang number 7 na estudyante. At dagdag pa niya na nagka-trauma ang estudyanteng number 7 kaya naman mahirap siyang makabalik agad sa pagsasanay na ito. Nadismaya naman si Teacher Ayong dahil hindi niya lubusang nagamot ang mga estudyante ng Room 10 pagkatapos nilang mabugbog dahil ang kanilang mga katawan ay hindi pa lubusang nakaka-recover ng kanilang mga stamina. Kaya ang mga estudyante ay hirap ngayon sa pagsasanay. Tinawag naman agad ni An Sung-ho si Jin Sung at tinanong niya si Jin Sung kung alam ba niya kung bakit siya tinawag. Sumagot naman si Jin Sung na oo. Sinabi naman ni Sung-ho sa kanya na dahil sa ganoong sitwasyon ay binibigyan niya ng minus point si Jin Sung sa halip na siya ay tanggalin sa pagsasanay. Dagdag pa ni Sung-ho na sa ngayon ay nangunguna si Jin Sung sa pagsasanay. At pagtapos niyang makatanggap ng minus points ay babalik siya sa pagiging panghuli sa lahat. Nagulat naman si Jin Sung dahil sa kanyang narinig dahil naisip niya ang kanyang hirap na pinagdaanan para lang makarating sa tuktok. Agad naman tumalikod si Sung-ho at inutusan niya ang lahat ng Room 10 ay pumunta sa mess hall. Sa isip-isip naman ni Jin Sung na nagawa niyang makaiwas sa pagtatanggal sa kanya sa pagsasanay na ito subalit bumalik na naman siya sa umpisa dahil panghuli na naman siya. Napagtanto naman niya na dahil ito sa pagtatakip ni Sung-ho at Teacher Ayong sa kanyang nagawang gulo.
Bigla namang nagreklamo ang mga kasamahan ni Jin Sung at tinanong ng isa kung hindi pa ba narinig ni Sung Ho ang kanilang sitwasyon na sila ang unang inatake ng Room 1 na mga estudyante. Dagdag pa ng isa na ang kanilang leader ay pinoprotektahan lamang sila. Liningon naman sila ni Sung Ho at pinatahimik niya ang mga Room 10 na estudyante at inutusan niyang muli na pumunta sila sa mess hall ngayon mismo. Dahil sa narinig nila ay lalo silang nagalit at tinanong ng isa ang kanilang instructor na si Sung Ho na bakit paparusahan ang kanilang leader dahil lang sa pagsagip niya sa kanila. Dagdag pa ng isa na parang sobra naman ata ang parusahan pa ang kanilang leader dahil lang sa kagustuhan niyang sagipin sila. Pinakalma naman sila ni Jin Sung dahil sobra ang pagkadismaya ng kanyang kasamahan sa naging desisyon ni An Sung Ho. Dahil sa kakareklamo at hindi pagsunod ng mga estudyante ng Room 10 ay napagdesisyonan ni An Sung Ho na ang lahat ng miyembro ng Room 10 ay bibigyan ng minus points. Nagulat naman silang lahat sa desisyon ni Sung Ho. Pagkarinig naman ng isang kasama ni Jin Sung ay agad niyang kinuha ang kanyang numero at itinapon ito sa lupa at sinabi niya na hihinto na siya sa pagsasanay. Dagdag pa niya na kahit na anong gawin nila sa pagsasanay na ito ay wala rin. Nakita naman yun ni Sung Ho at agad niyang tinawag ang Room 10, bigla naman sumigaw si Jin Sung at sinabi niya sa kanyang kasamahan na silang lahat ay tatanggapin nila ang binigay na parusa sa kanila bilang isang pagmuni-muni. Bigla naman nilang napagtanto na ang kanilang leader ay dapat na mas higit ang galit kaysa sa kanila dahil siya ang binigyan ng minus points at nabalik siya sa pagiging panghuli sa lahat. Agad naman silang sumunod sa kanilang leader. Makalipas ang ilang sandali ay tinanong sila ni Sung Ho kung galit ba sila. Tumugon naman sila na hindi. Sinabi ni Sung Ho sa kanila na sa paparating na araw ng Biyernes ng hapon ay magkakaroon sila ng Ideya Trench Wars. Ito ang segment na nagbibigay ng pinakamataas na puntos sa buong pagsasanay nila. Dagdag pa ni Sung Ho na ipakita nila at patunayan nila ang kanilang mga sarili sa Trench Wars. Umaalab naman ang damdamin ni Jin Sung dahil chance na nilang ipakita ang kanilang tinatagong galing. Maya-maya pa ay tiningnan ni Sung Ho ang kanyang orasan at naisip niya na 20 minuto mula ngayon ay mag-uumpisa na ang kanilang almusal at nagpasya siyang itigil na ang kanilang pag-iensayo. At sinabihan niya ang Room 10 na mga estudyante na tumayo na sila. Agad naman na tumayo ang mga hirap na mga estudyante. Napahanga naman si Sung Ho sa kanila dahil napakasigla nila. At agad niya naman inutusan ang mga ito na pumunta na agad sa mess hall para kumain. At pagdating nila sa pinto ng mess hall, tinanong ng isa kung meron pa bang natitira para sa kanila na pagkain. Tugon naman ng isa na panigurado tuyong kanin na naman at kimchi. Papasok na sana sila sa mess hall kaso nakasalubong nila ang gurong nakaasul. Bigla na naman niyang inasar si Jin Sung, sinabi niya na ang totoong F-rank na si Jin Sung. Tinanong siya ng guro na kung kakain na sila, tugon naman ni Jin Sung na may paggalang na oo. At tinanong niya ang guro kung nakakain ba siya ng maayos. Tugon naman ng guro na hindi pasok sa kanyang panlasa ang mga pagkain dito at mas gugustuhin niya na lang na mag-ramen siya kaysa sa mga pagkain dito. Tumawa naman si Jin Sung dahil sa sagot ng guro at nadismaya naman ang kasamahan ni Jin Sung. Sinabi ng guro na nabalitaan niya na panghuli na naman si Jin Sung ngayong umaga at sa tingin niya na talagang ang gumagawa ng pandaraya sina Jin Sung at sabay tawa niya. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na sa tingin rin niya dahil wala na siyang lakas dahil sa gutom sabay tawa niya. Dagdag pa niya na patungo sila ngayon sa mess hall para kumain. Bigla namang inilapit ang mukha ng guro kay Jin Sung at sinabi niya na narinig niya na nahimatay ang isa sa kanilang matatangkad na estudyante noong nakaraang gabi. Sa isip-isip naman ni Jin Sung ay malas niya dahil estudyante pala ng gurong ito ang patpating insekto na kanyang binuhol. Sinabi ng guro na narinig rin niya na binugbog siya ng totoong F-rank na si Jin Sung. Sabay tawa ng napakalakas at tinatapik-tapik pa niya ang balikat ng ating bida dahil tawang-tawa talaga siya sa narinig niyang balita. Sinabi niya kay Jin Sung na ang bastardong yun ay magaling rin magpatawa. Tinanong niya si Jin Sung na paano matatalo ng number 300 ang number 7 na estudyante. Bigla namang napangiti si Jin Sung dahil hindi naman naniniwala ang guro sa kanyang kakayahan kaya nag-isip na lang ang guro na imposibleng siya ang bumugbog sa kanyang estudyante. Sinabi niya kay Jin Sung na ang mga guro ay kasama nilang mag-e-ensayo bukas. Sa isip-isip naman ni Jin Sung na bahala ang guro sa gusto niyang gawin subalit nauubusan na sila ng oras para makakain. Nakita naman ni Teacher Ayong at Yang Ho ang sitwasyon ni Jin Sung kaya naman bigla silang pumaghitan sa kanilang dalawa para makakain ang mga estudyante ng Room 10.
Pinigilan nila ang guro ng Class 6, at sinabi niya kay Jin Sung na magkikita pa sila ulit. Agad naman silang nagmadali sa pagpasok sa mess hall dahil meron na lang silang 10 minuto para kumain. At umaasa pa sila na meron pang pagkain ang natira para sa kanila. Habang si Jin Sung naman ay nakakaramdam ng masamang mangyayari bukas. Kinaumagahan ay nag-iensayo na ang mga estudyante at kasabay nila ang mga guro. Napansin naman ng guro ng Class 6 si Teacher Yang Ho at sinabihan niya ito na gaya nga ng inaasahan sa isang PE teacher ay magaling sa pag-ehersisyo. Medyo nadismaya naman si Juya dahil sa presensya ng mga guro at ibang-iba ang kanilang mood dahil pinapanood sila ng mga ito. At nag-aalala siya sa mga estudyante dahil hindi sila basta-basta makakapag-stamina recovery mula kay Teacher Ayung. Lalong nag-aalala si Juya sa mga estudyante ng Room 10 dahil hindi sila masyadong nakapagpahinga at hindi lubusang bumalik ang kanilang mga stamina. Habang pinagmamasdan ni Juya ang mga estudyante ng Room 10 ay napagtanto niya na ang kahalagahan ng mga Room 10 na estudyante ay mas higit pa pala kaysa sa inaakala niya. Tiningnan niya si Sung-ho at tinanong niya sa kanyang isip na kung ano ang gagawin ni Sung-ho sa ganitong sitwasyon. Sinabi ni Sung-ho sa kanila na naiintindihan niya ang mga estudyante na gusto nilang ilaan ang natitira nilang stamina para sa paparating na trench wars. Kaya naman napagdesisyonan ni Sung-ho na pumili sila ng kanilang magiging representante sa kada isang room para makumpleto nila ang PT exercise. Dagdag pa niya na ang room na may pinakamataas na score ay pagpapahingahin sila. Sinabi niya sa mga estudyante na kung sino ang malakas ang loob ay pumunta na agad sa unahan. Walang pag-alinlangan naman na tumayo si Jin Sung para maging representante ng kanilang room. Habang si Teacher Yang Ho naman ay nag-aalala kay Jin Sung at nagdesisyon siya na ang magiging representante para sa mga guro, ngunit bigla naman siyang pinigilan ng guro ng Class 6, at sinabi niya na siya na lang ang magre-represent sa kanilang mga guro. Sa isip-isip naman ni Teacher Yang Ho na nitong nakaraan lang ay nagka-interes siya na maging parte ng Guerrilla Squad. Wala namang magawa si Teacher Yang Ho at pumayag siya na ang guro ng Class 6 ang magre-representa sa kanilang mga guro. Nasa pwesto na ang bawat representante ng bawat grupo subalit ang ating bida ay hindi pa nagsisimula ay pagod na siya. Naisip niya na dapat siya ang manalo sa kompetisyon na ito para makapagpahinga sila ng mga kasamahan niya. Ngunit kapag nasobrahan sa pagod si Jin Sung dito at masayang niya ang kanyang natitirang lakas ay baka hindi na siya makakasali sa trench war dahil pagod na siya. Maya-maya pa ay pinuntahan siya ng guro ng Class 6 at sinabi niya sa ating bida na sana magkaroon sila ng maayos na laban. Nagsalita naman si An Sung-ho na ang mga estudyante na makakakumpleto ng ehersisyo ay lilipat naman para sa susunod na ehersisyo at ang mga hindi nakatapos ay tanggal na agad. Agad naman nilang sinimulan ang pag-eehersisyo nila. Hindi pa nakakakalahati ang mga ibang estudyante ay pagod na agad sila. Habang ang guro naman ng Class 6 ay bigay todo sa pag-eehersisyo. Nakita naman yun ng mga estudyante at nangamba sila dahil napakabilis ng guro ng Class 6 at baka hindi sila makasabay. Maya-maya pa ay out na agad ang ibang estudyante. Habang ang guro naman ay baliwala sa kanya ang pag-eehersisyo na ito at sinabihan niya pa ang mga estudyante na mahihina. Binaling niya ang kanyang tingin kay Jin Sung at bigla naman lumaki ang kanyang mga mata at sa isip-isip niya na mas mabilis pa pala si Jin Sung kaysa sa inaakala niya. Hindi naman nagpatalo ang guro kay Jin Sung at mas binilisan pa niya ang pag-eehersisyo dahil sa isip-isip niya na isang F-rank lang naman si Jin Sung at kayang-kaya niyang lagpasan siya kung susubukan niya. Subalit mas mabilis pa rin talaga si Jin Sung sa kanya. Sumuko na lang agad si Seon dahil silang tatlo na lang ang natira. Habang papaalis siya ay sa isip-isip niya na mas madali sanang matatapos ito kung hindi dahil sa guro ng Class 6. Dalawa na lang silang natitira ngayon at hirap na ang guro na sabayan si Jin Sung subalit pinipilit pa rin niya dahil ayaw niyang magpatalo sa isang F-rank na number 300. Pabilis pa si Jin Sung at umabot na sa punto na hindi na kinaya ng guro at sinabi niya na lang kay Jin Sung na isa siyang halimaw. Sinabi naman ni Sung-ho na magpahinga muna ang Room 10 sa lilim hanggang sa matapos ang pag-eehersisyo nila. Nag-alala naman ang mga kasamahan ni Jin Sung sa kanya dahil alam nilang pagod na si Jun Sung at hindi naman nagpahalata si Jin Sung na pagod siya at sinabi na lang ni Jin Sung sa kanila na mas tatagal pa pala ang guro ng Class 6 kaysa sa inaakala niya. Agad naman napaupo si Jin Sung at sinabi niya sa mga kasamahan niya na magpahinga muna sila. At dito nanginginig na ang kalamnan ni Jin Sung dahil sa sobrang pagod.
Pagsapit ng hapon ay sisimulan na nila ang huling parte ng guerrilla training nila at ito ang tinatawag na EDEA Trench Wars. Sinabi ni An Sang-ho sa mga estudyante na ang ilan sa mga estudyante ay lugi sa ganitong laban subalit pagdating sa totoong laban ay mangyayari ang mga hindi inaasahan. Dagdag pa ni Sang-ho na sana mahanapan nila ng paraan kung paano nila mas mapalakas ang kanilang kahinaan sa pagsasanay na ito. Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Sang-ho ay biglang dumating ang kanilang principal at sinabi niya na tamang-tama ang dating niya. Sinabihan niya si Sang-ho na napakasipag niya. Dagdag pa niya na dahil ang trench war ang panghuling seksyon ng pagsasanay ay siya na mismo ang mangangasiwa nito. Sinabi niya kay An Sang-ho na simula ngayon ay siya na ang mangangasiwa ng pagsasanay nila. Nagbigay-pugay naman si Sang-ho sa kanya. Pinuring muli ng principal si Sang-ho. Sabi naman ni Sang-ho sa battalion commander na akala ni Sang-ho ay siya ang mangangasiwa nito hanggang sa matapos. Tugon naman ng battalion commander na dahil ang trench war ang huling parte ng kanilang pagsasanay ay mas mainam na ang battalion commander na mismo ang mangasiwa nito. Kinuha naman ni Sang-ho ang kanyang dokumento kay Juya. At iniabot naman ni Sang-ho ang kanyang ginawang schedule at mga plano tungkol sa trench wars. Pinuri niya naman si Sang-ho dahil sa masigasig siya sa tungkulin na inatas sa kanya. Subalit hindi na niya ito pinagkaabalahan na tingnan pa dahil ayon sa kanya ay mas pasisimplihin na lang niya ngunit kapanapanabik ang labanan sa trench wars. Agad naman nagsalita ang principal at binati niya ang mga estudyante. Inanunsyo niya na ito na ang panghuling yugto ng pagsasanay nila ang trench wars. At inaasahan niyang ibibigay lahat ng makakaya ng mga estudyante sa trench war na ito. Hindi naman makapaniwala si Jin Sung dahil alam niya ang balak ng principal sa kanya. Pinaliwanag naman ng principal ang alituntunin ng trench wars. Ang paglalaban ay magsasalitan sa pagitan ng paggamit ng EDEA at non-EDEA. Ang principal mismo ang magsasabi kung kailan nila gagamitin ang kanilang EDEA. Ang mga estudyante naman na lalagpas sa naturang sakop ng paglalabanan nila ay tanggal na agad. At kung gusto ng sumuko ng estudyante ay itaas lang nila ang kanilang mga kamay. At ang mahihimatay sa kalagitnaan ng paglalaban ay kinukonsiderang talo din. Natapos na sa pagpapaliwanag ang battalion commander. At dito tinanong siya ni Sang-ho na kung paano niya hahatiin ang mga estudyante para sa pagsasanay. Muli siyang nagsalita sa mga estudyante na merong siyang nakalimutan. Sinabi niya na sa trench wars ang lahat ng estudyante ng second year ay sasali ng sabay-sabay. At bibigyan sila ng score base sa kanilang sariling performance, at ang format ng kanilang paglalaban ay isang battle royale. Bigla namang nangamba ang mga estudyante dahil hindi nila inaasahan na individual palang babasehan ang kanilang performance at mas lalo silang nagulat dahil battle royale ang format ng paglalaban nila sa trench wars. Ibig sabihin ay kung sino ang nag-iisang natira ay siyang panalo. At kapag matagal silang nanatiling ligtas sa area ng paglalabanan nila ay makakatanggap sila ng mas mataas na puntos. At kapag nagawa nilang makapagpalabas ng kalaban nila ay madaragdagan ang kanilang puntos. Tinawag naman ni Teacher Ayong ang principal para sabihin sa kanya ang tungkol sa safety bracelet na kailangan sabihin ang alituntunin sa paggamit nito. Ipinaliwanag ng principal na kapareho lang ito ng squad battle nila nakaraan. Kapag nakatanggap ng sapat na pinsala ang gumagamit ng bracelet na ito ay inaabsorb ito ng bracelet at kapag naabot na ang maximum na damage na natanggap ng bracelet ay kusa itong mababasag at kapag nangyari yun ay talo na agad. Subalit sinabi ng principal sa mga estudyante na kapag nabasag na ang bracelet at gusto pa nilang lumaban ay pinapayagan silang ipagpatuloy ang laban kahit na wala na silang bracelet. Pagkarinig ng nurse ng sinabi ng principal ay hindi naman siya makapaniwala dahil delikado na ito para sa mga estudyante dahil wala nang mag-a-absorb ng pinsala. Habang si Juya naman ay nagagalit rin sa desisyon ng principal dahil ginulo niya lang ang paghahanda ni Sang-ho sa trench war na ito. Napagdesisyonan ng ating bida na kung maaari lang ay magsasayang siya ng mahabang oras sa abot ng kanyang makakaya at para makaipon ng puntos sa ganoong paraan. Naalala ng ating bida kahapon sa kanilang pagsasanay sa kanilang EDEA ay nagawa niyang makontrol ang kanyang EDEA subalit sa kanyang kasalukuyan na estado ngayon ay parang malabo na dahil hindi siya lubusang nakapagpahinga. Nakita naman ng principal ang mga reaksyon ng mga estudyante at sinabi niya na mukhang nagulat sila sa kanilang narinig sa kanya at dagdag pa niya na kailangan nilang matutunan kung paano umangkop sa kasalukuyan nilang sitwasyon at maging mahinahon sa kahit anumang sitwasyon ang kakaharapin nila sa hinaharap.
Tiningnan niya ang orasan at sinabi niya na pagtangtong ng 2:00 ay agad nilang sisimulan ang paglalaban. At sisimulan nila sa paggamit ng ideya para sa pakikipaglaban. Nagreklamo naman ang mga estudyante dahil hindi man lang sila binigyan ng principal para maka-adapt sa putik na kanilang nilulubugan. Pagsapit ng 2:00 ay agad naman silang nag-umpisa sa pakikipaglaban. Agad naman inutusan ni Donghon ang kanyang kasamahan na punteryahin agad nila si Giyong dahil wala pa siyang hawak na sandata. Agad naman nakita ni Giyong na papalapit na sa kanya ang mga estudyante upang atakihin siya. Tumakbo na